Every time na naghahatid ako ng estudyante ay sa talipapa yung dinadaanan ko, kaya naman nakabili ako nitong malalaking hipon at ng tilapia. Ang kagandahan lang kapag bumibili ka ng isda doon ay libre na rin ang linis. Kaya pagdating dito sa bahay ay huhugasan mo na lang at iluluto. 120 pesos lang per kilo at 1.5 kilo lang yung binili ko. 8 piraso nga ito at hinati ko lang ito sa 2. Magluluto nga ako ngayon ng sinigang na tilapia at itinabi ko lang lahat ng mga buntot. Puro ulo nga lang itong niluto ko dahil mas masarap to kapag sinabawan. Siguro yung mga buntot ay ipiprito ko na lang sa mga susunod na araw. Inilagay ko na nga rin itong mga okra na pinitas ko lang dito sa tanim namin sa gilid ng bahay. Ilang piraso lang itong napitas ko dahil yung iba ay maliliit pa. At yung iba naman ay hindi na napitas kaya naman tumanda na. Hindi rin kami makapagtanim ng marami dahil wala na ring space at nakalagay lang ito sa paso at sa mga batsyang hindi na ginagamit. Marami rin kaming tanim na talong dati at nakatanim lang ito sa sako ng simento. Hindi pa nga ako nakapagtanim ulit dahil sira-sira na rin yung mga pinagtaniman ko dati. At ayun na nga mga kumarites, habang nagluluto ako ay inalis ko na nga rin pala sa plastic itong mga hipon. Malapit na rin maluto itong aking sinigang kaya naman inilagay ko na rin itong mga dahon ng kamote. Kung walang kamote ay pwede rin naman dito yung kangkong o di kaya naman ay pechay. Pero kapag ganitong isda yung sinigang ay mas gusto ko talaga yung kamote. Isang kulo lang yan at ready na nga itong ating ulam. Medyo tamad pa nga rin akong kumain ng almusal dahil kumain ako ng pandesal kanina. Kaya naman pagkatapos kong magluto ay inumpisan ko na ring linisan itong mga hipon. Bagong huli nga lang ito sa dagat at napakasariwa. Malalaki nga rin ito at 300 pesos lang per kilo. Makakabili ka naman ng 280 pesos per kilo yung medyo maliliit dito. Dahil 20 pesos lang naman ang diferensya per kilo ay eto nang malalaki yung binili ko. Alam nyo ba, sa totoo lang ay mas tipid talaga kami kapag ganito yung ulam namin. Dahil eto ngang 1 kilong hipon ay pang 2 ulam na. 2 hanggang 3 piraso lang yung uulamin mo dito ay sulit na. Niluluto ko lang ito sa butter na maraming bawang kaya naman sauce pa lang ay ulam na. Lahat kami dito sa bahay ay paborito yung ganitong ulam kaya naman asahan mo na kapag ganito yung niluto ko ay laging taob yung kaldero. Pero kahit mura ang hipon dito sa amin ay 1 hanggang 2 beses lang kaming nag-uulam nito. Hindi naman pwedeng palagi na lang ganito yung ulam, baka naman tumaas yung presyon. Charot. Syempre kailangan pa rin nating kumain ng iba pang mga pagkain tulad ng gulay, isda, mga karne, ganun. Sa mga susunod na araw ko pa pala ito iluluto kaya naman pagkatapos kong linisan ay kumain na rin kami ng almusal. At ayun lang naman for today's video. See you sa next vlog. Thank you for watching.